Yun, hi guys, good morning. Good morning. Yun, update lang tayo guys dun sa mga previous transactions natin. Kung napanood nyo yung last na video ko regarding dun sa release natin na M-Zoom, nabanggit ko dun is 2 to 3 weeks darating na yung ano niya, yung plaka. Yun nga, medyo natagalan siguro, natagalan lang naman siya ng mga ilang araw dahil nga na hospital tayo, hindi natin naayos. Pero pagbalik natin ng Monday, kaso natin kaagad, dumating yung plaka ni kliyente Sir Chester ng Hercules. Kaya kahapon nandito siya, hindi lang natin na vlog, nakalimutan ko din kasi nakuha na niya, ikabit na rin natin yung plaka niya. Ano nga pala, Merkules, Tuesday, yung Merkules nakuha na niya yung plaka. Ganun kabilis guys dito. Tapos yung kay Sir Eric naman, bukas niya kukunin. Sabay na dumating yun guys, yung yung plaka nilang dalawa. Yun naman is na-release ko nung nung nasa hospital ako, ni-release ko yun, pero yung manager ko na lang po yung nag-turnover. Na-release siya nung May 2. Tapos dumating din yung plaka niya nung Tuesday. Kaya ilang araw lang yun, 2 weeks lang talaga, 2 weeks lang guys. Kaya pala yung 2 weeks, di ba? Yun lang, naisingit ko lang yun para at least aware kayo na mabilis na lang yung plaka, kayo yung ORCR, depende na lang talaga sa dealer tsaka dun sa agent kung paano niya i-follow up. Yun guys, meron pala kami dito, pakita ko sa inyo. Yung mga naghahanap guys ng hybrid, ito MCO hybrid, meron tayong display dito. Yan. Cash discount niya ngayon is ito, nakalagay na siya 59. Ang standard na cash discount kasi nito guys is 45. Ito yung MCO hybrid. Ang tawag natin kasi dito is dedicated hybrid siya. Bakit na tinawag na dedicated hybrid? Hindi siya plug-in hybrid. Kasi ito, guys, itong MCO na to, gumagana yung charging niya pag naka-on na yung gasoline engine niya. Yung gasoline engine nito guys is 2.0 engine. Tapos gumagana naman yung electric motor nito pag below 30 km yung natin, 30 km per hour yung takbo. Tapos above na yon, mga 50 to 60, mapapansin nyo magpapalit na rin yan ng gasoline engine. Ibig sabihin kailangan na niya ng mas malaking power. Habang gumagana yung gasoline engine nito guys is nagcha-charge na rin siya at the same time. Kina-charge nyo yung battery, cha-charge na siya. Para yung fuel consumption, yung kasi yung concern natin, para pag hybrid kasi, ang main purpose ng hybrid is para malesen yung fuel consumption. Kasi katulad nito, 2.0 engine. Kaya nilagyan siya ng electric motor para malesen po yung fuel consumption. Ang main purpose nito, yung niya is yung electric motor pag traffic, tapos mag bumper to bumper, yan, yun dun gumagana talaga yung electric motor para hindi na siya magkonsumo ng gasolina. Yan, naka-panoramic na rin to guys. Panoramic sunroof, medyo makapal naman yung sunshade niya kaya hindi tagos yung init. Adaptive cruise control. Ito, meron na rin siyang auto steering. Yan siya. Adaptive, ibig sabihin distance to distance pwede mo siyang i-ano nito. Depende sa speed yung nasa harapan na sasakyan. Ang size ng gulong nito guys is 235 by 55 by 19.
all disc brake. Yan. Harap, likod, naka-disc brake yan. Power tailgate. Yun. Yun yung kagandahan dito sa M ko kasi guys is maluwag. Maluwag yung compartment. Tapos, yun, meron siyang spare tire. Normally kasi yung mga hybrid wala na spare tire. Ito guys is nakabilong na to sa SUV category. Comfort, lahat maganda yan. Tapos power tailgate. Yun, ito meron ako na panood, nabasa rin sa comment sections ng mga forums. Bakit ang GAC, yan, M-Zoom at saka itong M2 is wala siya yung mga rear na ano na tinatawag natin wiper. Hindi na kailangan kasi yun guys, kasi at the same time para mas mabilis siyang linisin. Yung kasi advantage nito, wala nang hassle dito na nakaharang. Ito kasi yun, kaya nagkaroon siya ng ano spoiler guys. Kasi once na umuulan, tapos pag tumatakbo naman kasi yung sasakyan, yan, yung aerodynamic niya guys, 'di ba? Syempre yung ulan matatrap na dito, babagsak naman dito. Kaya hindi na didiretso dito sa salamin. Pag moving naman yung sasakyan. Yun. Tapos pag foggy naman, syempre, ay importante, meron siya ito. Rear defogger. Yan. Para yung moist ng salamin is mawawala. Yun lang naman kasi yun eh. Kaya nga pag may ganito na at naglagay ka pa ng wiper dito, useless yung wiper mo. Kasi wala naman halos papatak na ulan dito sa salamin, dito sa likod. At the same time, aesthetic wise, mas maganda na rin kasi wala na masyadong nakalagay dyan sa likod mo. Yun yung purpose nito guys ha. Hindi lang design to. Pan-trap din yan ng ulan. For aerodynamic purposes, maliban doon is sa ulan din yan. Ngayon, pansinin nyo na lang pag tumatakbo yung sasakyan na yan pag mabilis. Syempre, dito yan, didiretso yan dyan. Halos hindi napapatak dito yung tubig. Dahil dito. Tapos dito, guys, yun yung maganda rito guys. Sa 5-seater kasi kailangan mo to, meron siyang aircon vent dito sa second row. Hindi lang siya magdidepend dito sa harapan. Tapos wala siyang island dyan sa gitna guys, oh. Diba? Oh, yan. Yan lang guys, yung video natin for today. Tapos yun, kung nagustuhan nyo yung video natin, please subscribe and share na rin yung videos natin para maraming makapanood at makita nila yung mga bagong produkto ngayon dito na magaganda at saka hindi lang mag-i-stick kung saan, at matry na rin ng mga ibang mga kababayan natin yung mga ibang produkto, lalong lalo na sa mga sasakyan. Yun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat. Bye-bye.